kung bakit si Christ ay nagligtas sa atin para alisin tayo sa kalagayan ng sumpa. Ang tao bakit naisumpa? Dahil sa pagsalangsang. Mula sa unang tao, si Adan, si Eva, mga kapatid, hanggang sa salit-saling lahi nito, ipinaglilihi na sa kasalanan. Kaya ang kasalanan, hindi yan minamana. Dahil kung minamana, pwede mong tanggihan. Pero kung ito ay ipinaglilihi, wala kang magagawa yan. Bakit? Diyan ka ipinaglihi. Kung ano ang magiging resulta ng iyong pagiging binhi, sa paglabas mo, yan ka. Ayan ang sabi ni Haring David. Tignan nyo, sabi ni Haring David dito sa aklat ng Awit. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Awit sa chapter 51, verse 5. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Hindi pa ipinapanganak ang bata, mga kapatid. Ipinaglilihi pa lang. Binhi na ng kasalanan. Ngayon, mga kapatid, dahil dyan, ang tao walang magawa. Walang magawa dyan ang tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, sa 7, ang talata ay 11 at sa talatang 20. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sa Roma sa chapter 7, 19 and 20, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, dadapwat kong ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Yan. Yung kasalanan nakatira sa puso ng tao daw. Ngayon, dahil ang kasalanan nakatira sa puso ng tao, sabi ni Christ sa 8:36, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, John chapter 8 verse 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasalay alipin ng kasalanan. Kaya pala ang tao nagkakasala dahil nasa kontrol siya ng kasalanan. Ang tao ay kontrolado ng kasalanan. Bakit? Diyan siya nanggaling. Inanyuan siya sa kasalanan at ipinanganak siyang makasalanan. Kaya ang tao walang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ngayon, sabi ng banal na kasulatan, sa sumpa ng kautusan. Ano yung sumpa na yan? Yung kasalanan. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo.